Hello mga mi! Kamusta kayong lahat? At dahil isang taon na nga tayo dito sa mundo ng pagbablog, ayan magluto lang ako ng simpleng ulam namin ngayong tanghalian. At eto yung naisipan kong lutuin ngayon, etong fork stick nga. Dahil pangalawang beses pa nga lang ako nakaluto nito. Yung una ko nga nitong pagluto nung Christmas nga at nagustuhan nga ng mga anak ko. Kaya nagluto lang ako ulit ngayon ng 1/4 lang naman. At sakto-sakto lang naman to sa amin. Dahil alam nyo na, sobrang mahal nga ngayon ng karning baboy. Ayan guys, piniprito ko lang siya. Pagkatapos ko nga maprito, hindi ko nga tinapon yung pinagbabaran ko nga nito. Dahil nga gagamitin nga natin to mamaya sa pagpapalambot nga nitong karne. Pagkatapos ko nga mapa-brown etong karne ay nilagay ko na kaagad etong bawang, sunod ko naman nilagay etong sibuyas. At mas masarap nga sana to kapag marami sanang sibuyas, kaso nga lang sobrang mahal nga ng sibuyas kaya kaunti lang yung nailagay ko. At pagkatapos nga ayan, nilagay ko na nga dito yung pinagbabaran ko nga kanina sa kanya. Pagkatapos sinakpan ko lang siya saglit hanggang maluto. At nung medyo maluto na, nilagay ko nga dito etong ang mga sibuyas. Pagkatapos, ayan, luto na siya. At ayan na nga guys, kain po tayo. Thank you Lord sa lahat ng blessing. Kinuha ko na nga etong mga sibuyas dahil nga ayaw naman to ng mga anak ko. At pagkatapos namin kumain, ay hinatid ko na sila ulit sa paaralan. Pagkatapos ko naman silang mahatid, ay niyaya nga ako ng asawa ko. Napapasyal naman daw kami nga dito sa mall. At kahit wala kaming pera guys, ay gora lang kami. At ayan na nga, pagdating nga namin dito sa mall, ay hindi nga muna pinadaanan nga yung escalator kaya napunta tuloy kami sa elevator. At pagpasok nga namin dito guys ay sobrang kaba ko talaga dahil nga walang elevator sa bukid, charis. Sobrang tagal ko na talagang hindi nga nakasakay ulit nito kaya kinakabahan talaga ako. At yung asawa ko naman ayaw na ayaw talaga niyang sumakay nga dito dahil nga nahihilo nga daw siya, kaya ang ending ayan, naghagdanan ang mga taga bukid, charis. Ayan, napahagdanan tuloy kami. At pagkatapos naman namin pumasyal ay sumaglit lang kami sa talipapa at bumili na rin kami ng maiulam nga namin ngayong hapunan. Bumili lang kami ng kalating kilong tamban na isda at 1/4 lang na karning manok na isasahog lang namin dito nga sa kangkong. At bumili na rin kami ng 2 taling kangkong dahil nga isa talaga to sa paborito ng mga anak namin ng gulay guys, etong ang kangkong. Kaya pagdating namin sa bahay, nililinisan ko na kagad etong isda at piniprito ko na kagad. Yung asawa ko naman ay siya yung naghihimay nga ng mga kangkong. At pagkatapos ko nga maprito itong isda ay nagkumuha naman ako ng ibang kawali na paglulutuan ko nga nitong gulay. Ayan, at nagisa lang ako dyan ng bawang sibuyas. Pagkatapos nilagay ko na kaagad etong karning manok. Sinangkotsa ko lang tong karning manok guys hanggang ang medyo maluto siya. Pagkatapos tinakpan ko lang siya saglit at hihintayin ko lang nga siya na magmantika nga siya. At kapag ganyan na siya guys, dito ko na nga nilagay etong tangkay ng mga kangkong kasi nga eto yung medyo matigas. Kaya ginisa ko lang eto guys na mga ilang minuto lang at tatakpan ko lang to. At pagkalipas naman ng mga ilang minuto, ayan, tinignan ko naman at ayan, naluto na nga etong tangkay ng kangkong. Kaya nilagay ko nga dito etong tuyo, konting tuyo lang guys. Pagkatapos nilagay ko na nga rin dito etong mga dahon nga ng kangkong. Pagkatapos tatakpan ko lang to hanggang maluto nga etong mga dahon ng kangkong. At nung maluto na nga ay naglagay na rin ako nga dito ng pangpalasa katulad ng magic syrup. Pagkatapos naglagay na rin ako ng kalahating basong tubig lang para naman may sabaw nga etong adobong kangkong natin. At papakulin ko lang to saglit guys at kapag kumulo na ay luto na nga rin to at tinikpan ko lang siya kung okay na ba yung panglasa. At ayan, luto na nga ang ating adobong kangkong. At yan lang muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless!